Inyo ang Panginoon. Maligayang piyesta po sa inyong lahat. Parang hindi kayo maligaya. Maligayang piyesta po sa inyong lahat. So bahagi yun, no? Yung kaligayahan ay isang damdamin, no? Hindi lamang gawa ng pantabas ng mga pangyayari, no? Kinakailangan ito ay maging bahagi ng ating pagkilos at maging bahagi ng ating kalinangan, no? Ito'y nagmumula sa kalooban ng tao. At nais ng Diyos na tayo lumigaya, no? Lumigaya sa araw na ito sa dakilang kapistahan ni San Antonio ng Padua, no? So tayo ay nawa ay makita natin, no? Yung kaligayahan na dulot, no? Sabi nga ay kung minsan nakikita natin paano kaliligaya, ay kahit na kung minsan may nakikita ka na hindi magandang pangyayari, hanapin mo yung magandang pangyayari, no? So, halimbawa ay kami, nasiraan kami, no? Kapag titignan ko lamang ang nasiraan, no? Ay hindi ka talaga liligaya. Ano yung pwede mong makita? Hindi yung pwede mong magindaan ng ikaliligaya, no? Yung kinakailang ikaw ang maghanap ang pwede mong ikaliligaya. At isa na rin din yung aming sama-sama pagtitipon sa pagdiriwang na ito ng kapistahan ni San Antonio ng Padua, no? So, patingin mo yung inyong katabi, kaliwan kanan, sabihin nyo, Happy Fiesta. Naliligayahan ba kayo? Nakita ninyo yung inyong katabi. Bahagi yun, no? At yung paanyaya na pinahayag sa amin ng Kongre Kapal, ito ay maging bahagi ng ating kalinangan, no? Pagkilos. Kaya ngayong paanyaya ng Kongre Kapal yan, yung sa Ebanghelyo narinig natin yan, ay isang paanyaya na nawalayan na maging proactive, no? Hindi lamang reactive, no? Ibig sabihin kapag siya proactive, ang reactive kasi, yun ang kalimitang alam natin. Ba't ka malungkot? Kasi may nangyaring ganito eh. Ba't ka masaya? Kasi may nangyaring ganito. Reactive yun. Ibig sabihin, reaction mo lang, no? Kaya ka ganito yung damdamin mo. Yung proactive iba, i-develop mo na maging maayos para ikaw ay lumigaya, no? Hindi yung maghihintay ka lamang kung may magpapaligaya sa iyo. Hindi, no? Maghahanap ka ng pwedeng magdulot sa iyo ng kaligayahan. Ang tawag doon, proactive, no? Hindi lamang reactive. At yung halimbawa na ibinigay ko sa Ebanghelyo, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, medyo mabigat yung sinabi ni Jesus. Kasi anong sabi niya? Kapag ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng mga Pariseyo at mga Eskriba, no? Nasunod din naman yung mga Pariseyo at Eskriba, no? Pero anong sabi ni Jesus? Kung ang pagsunod natin katulad ng pagsunod lamang ng mga Pariseyo at Eskriba, anong sabi ni Jesus? Hindi tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan, no? Bahagi ho. Kasi bakit? Reactive lang, no? Pagkaganoon, anong sabi niya? Dapat proactive. At ibinigay yung halimbawa. Anong katulad dito? Yung huwag kang papatay, no? Hindi ka nga nakakapatay ng tao, pero galit ka sa mundo, no?
galit ka sa kapitbahay mo, no? May bahagi ho, baka naman minamaluhit mo ang kapwa mo. No? At anong sabi nga dito? Yung magsabi ng kulong sa kapatid ay alin, mapapasa impyerno. No? So, yun ang ibig sabihin. No? Yun pa lamang, no, ay kinakailangan natin ayusin yung ating buhay. Sapagkat makita po natin, kalimitan ng mga taong umahanto sa pagpatay. Bakit? Kasi minamaliit nila yung mga tao na ginawa nila noon. At lahat ng nasa isip nila yung masamang tao yan. Kaya kapag nagbuo sa tao na ang masamang tao yan, pwede ko nang patayin yan, masamang tao yan eh. So kaya, huwag tayo mag-iisip ng masama sa ating kapwa. Kasi bakit? Baka umantong sa ganung uri ng pagpatay. Nakita na namin yan. Ano ang mga halimbawa natin? Yung during World War II, no? Yung Holocaust, extermination of the Jews, at yung mga hindi naniniwala sa kaisipan ni Hitler. No? Saan pa? Sa atin nangyari yan yun? AJK, no? Yung extrajudicial killing. No? Yung, yan ay puser. Masamang tao yan. Patayin yan. Yan yung namamatay, pinapatay lamang yung mahihirap, no? Yung mayayaman, at yung malalaking isda nakakawala. Kasi bakit? Ganun yung kaisipan. Kaya yun ang panyay ng may kapal. Proactive. No? Kaya bahagi yun ng ang amon may pinapahay ng may kapal ay magkaroon tayo ng ganitong klase ng kaisipan. Proactive. Kinakailangan latagan natin yung dadaanan natin tungo sa kabanalan. At ano yung isang magandang halimbawa? Si San Antonio ng Padua. No? Saan isinilang si San Antonio ng Padua? Review. Taga saan ba si San Antonio ng Padua? Taga saan? Taga Galalang? Sino may alam? Taga saan si San Antonio ng Padua? Taga saan yan? Meron may alam? Walang may alam. Si San Antonio ng Padua ay isang Portuguese. No? Siya ay taga-Portugal. Lisbon, Portugal. Ewan ko lang kung mayroon na siya nakapunta ng Portugal. Asaan yung Portugal? Sa tabi ng Spain. No? So, tayo sinapon ng mga Espanyol. So, katabi lamang ng Spain at Portugal. Siya ay naging pari, no? Una, siya ay naging pari Agustino. Pero siya ay naging pari din Franciscano. No? Ay siya naging tagasunod ni San Francisco ng Assisi. Halos kasabay na ni San Francisco ng Assisi. No? So bahagi ho. At siya dapat, ang gusto niya sanang maging mission ay pumunta sa mga Muslim, no? Countries para doon magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Kasi yung Portugal, nasabog din ng mga Muslim. No? Pero yun ang sanang gusto niya. Kaya lang, siya ay nagkasakit. Dahil sa kanyang sakit, hindi siya pinayagan ng kanyang superior
na pumunta sa Middle East. Kaya anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Siya ay nagpunta sa Italy. At tumigil siya at siya ay nagsimulang magtatag ng mga komunidad sa Italy sa Padua. Kaya ang tawag sa kanya ay San Antonio ng Padua. Hindi siya sinilang doon. Siya ay doon siya naglingkod. Ay siya hindi kilala, doon siya nakilala sa kanyang paglilingkod sa Padua, Italy. So kaya ang tawag sa kanya ay San Antonio ng Padua. So kilala siya na tinatawag natin na yung mga naghahanap na makatagpo ng mga hinahanap, yung mga nawawala, at yung mga nagwawala. Baka naghahanap kayo ng asawa, pwede kayo humingi kay San Antonio ng Padua. O maaaring naghahanap kayo ng inyong mga bagay, trabaho, pwede kayo lumapit kay San Antonio ng Padua. Yun ay nagsimula kasi yung panahon niya, kasi siya ay may tinatawag kami mga pari, may tinatawag kami prayer book, no? O kung tawagin namin ay sa amin ay breviario. Ngayon, nawala yun pala, kinuha ng dami niya kasama na lumabas na sa kongregasyon. So, ibinanalangin na yun na maibalik muli niyang matagpuan at nagkaroon ng katanakan. Kaya si San Antonio ng Padua ay famous sa mga nawawalang gamit, nawawalang tao, o anumang uri na nawawala na makatagpo niya. So ano yung hamon na nais natin bigyan ng pagigilay para po sa araw na ito? Sabi nga natin, maging proactive. Saan tayo maging proactive na pwede natin magawa lahat ay maging daan na tayo rin nawa ay maging tagapagpanalangin. Yun yung aming hamon para po sa taon na ito. Kasi ngayon ay taon ng panalangin. Itinagda ng simbahan bilang paghahanda natin sa taon ng Jubileo next year na ngayon ay taon ng panalangin. Tayo ay mananalangin para saan? Para sa sarili natin. Para sa sarili natin. Tayo nagdarasal para sa sarili natin. Pero tayo rin ay pwedeng magdasal para sa iba. Si San Antonio de Padua, yun ang kanyang trabaho. Magdasal para sa iba. Kaya nga, tayo lumalapit kay San Antonio ng Padua para tulungan tayo na magdasal sa Diyos. Na tayo ay lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi lang si San Antonio ng Padua ang pwedeng gumawa noon. Sino? Lahat ng mga santo. Kahit na nga, kung yung maalala, nung ating inilibing nung nakaraang araw, anong pangalan mo? John Eric, sabi ko ay humingi kayo, ipagdasal ninyo si John Eric na ipagdasal kayo sa Diyos. So, yun ang ginagawa natin sa mga santo at santa. Tayo nagdarasal para ipagdasal tayo sa Diyos. So, pwede rin gawin ni John Eric, pwede rin gawin ni San Antonio ng Padua, pwede nyo rin gawin sa bawat isa. Sa bawat isa. Sino nakapunta na sa inyo sa Quiapo? Tapos ang kamay na nakapunta sa Quiapo.
Huwag na kayong mahiya. Wala hindi pa kayo nakakapunta sa Quiapo o yung mga nagpupunta sa Quiapo. No? Hindi ba mayroon ng mga nagdarasal? Lalapitan mo o ipagdasal mo ako? Oh. Kayo, pwede nyo rin gawin yun. No? No? We have to pray for one another. No? Ipagdasal natin ang bawat isa. No? Kasi yun ang gawain. Yun ay gawain na hindi lamang ng mga banal, ngunit yun ay gawain ng mga nagpapabanal. No? Para dumating sa kabanalan. At yun ay ibang bahagi. No? Yung iba may dumating din pa. Talagang nagsusuot ng kulay brown. No? So, nagsusuot ng kulay brown, nagsusuot din na nagpalagi nagdarasal ng Santo Rosario. No? Pero yung pagsusuot, external lang yun. Pero anong ibig sabihin? Ako'y nagdarasal. Yung brown na kasi Franciscan habit yun eh. No? Eh, si San Antonio ng Padua ay isang Franciscano, kaya yun ang kanyang habit. No? So, yung mga Agustinian naman, puti at itim. Kaya lang, naging Franciscano na siya. Kaya ang kanyang suot ay kulay brown. Pero yun, bahagi yun. Huwag tayong mahiya na sabihin na may nagsabi sa iyo, nagkwento sa iyo, may problema ako, sabihin niyo, kapatid, isasama ko na sa panalangin ko. No? Huwag kayong mahiya magsabi ng at gagawin niyo na magdarasal kayo kahit anong uri ng panalangin. No? Kahit ng simpleng panalangin. Mga Panginoon, pinagdarasal ko po. No? Si Jack Eri, o kung sino man, patay man o buhay, sabihin yung intensyon, and then pwedeng mag-usap kayo ng isang kapanangin, o isang kapanginoong Maria, o kahit na yung misteryo ng Santo Rosario. Bahagi yun eh. Kapag nasanay tayo na magdasal, kung itusin yung tatlo yan eh, panalangin, kawang gawa, at saka yung maayos na pamamahala. Pero yun ang muna, panalangin ang muna, kawang gawa, kaya nga si San Antonio ng Padua, yun yung namimigay ng tinapay ng panahon niya. Kaya may ibang lugar na may mga tinapay, si San Antonio ng Padua. Bakit? Para kasi yun sa mga may hirap. May hirap. At yun ay alin. Ninanais na pwede rin na magdaan ng mapagaling ng mga may sakit. Pwede nyo rin gawin bahagi yun. Magdadali kayo ng tinapay. May tinapay ba dyan? Wala. Yan sa imahin. Pwede nyo rin. Baka next year may gawin ng mag-sponsor. So, pabibless mo lang sa pare bago tapos ng misa. Pero yun, bahagi yun, mga daan na alin, para makapagdasal, makaipanalangin. Marami tayong pwedeng ipagdasal. No? Noong unang panahon, yung mga monghe at mga monga, ay hindi pwedeng manood ng TV. Kasi nakakulong lang talaga sila rin. Ngayon, pwede silang makapanood ng TV. Tinanong ko, bakit pwede na kayo manood ng TV ngayon? Para malaman namin kung nangyayari sa labas. Para isasama namin sa panalangin. So, bahagi mo yun. Kayo, nakikinig kayo ng chismis. Wala kayong magagawa. Father, may pupunta sa akin ng kapitbahay ko, tinismis ako. Pero anong gagawin niyo pagkatapos? Ipagdasal ninyo. Ipagdasal ninyo. Kaysa sa nakapakinggan ninyong chismis, pagkatapos napakinggan ng chismis, pupunta kagad kayo doon sa kapitbahay para i-chismis din. Hindi, no? Magdasal kayo. Ipagdasal ninyo. No? Yung pagdarasal ninyo, baka may malaki pang may tutulong yun. Doon sa tao na sa tingin ninyo ay tinikismis noong pumunta sa inyo. No? So, bahagi yun. Marami tayong pwede ipagdasal. At yun alin, nakikiisa natin kay San Antonio
ng pagawa. Idalangin natin sa harapan ng purong may kapal. Ang bawat isa, nawa, higit na makita natin ang daan. Isa mo yan, no? Proactive mo yun, no? Pagkayos para maiwasan natin ang anumang uri ng kasalanan at kapahamakan.